Alam mo ba na may isang madre noong 1900s na gabi-gabing nagigising para magsulat ng mga utos ng demonyo? Ang tawag sa kanya, si Germana de la Cruz. At hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung sino talaga ang kausap niya o ano ang nag-udyok sa kanyang magsulat. Taong 1903, isang kumbento sa Laguna. Tahimik, walang kuryente. Pero gabi-gabi, sa selda ni Germana de la Cruz, naririnig ang tunog ng pagsusulat. Sabi ng mga madre, hindi raw siya natutulog tuwing alas 3 ng madaling araw, oras ng demonyo. Sabi nila, nagigising siya, nakaupo at may hawak na pluma. Nagsimulang magsulat ng mga salitang hindi niya raw maintindihan. Ang mas nakakakilabot, pagdating ng umaga, kahit siya mismo, hindi na rin alam kung ano ang sinulat niya kagabi. Paglipas ng ilang linggo, napuno ng mga sulat ang kwarto ni Germana. Daang-daang pirasong papel, iba't ibang hugis ng titik at iba't ibang lingwahe. May Latin, may Kastila, may mga simbolong walang katumbas sa kahit anong aklat. Isang madre ang nagtangkang basahin ang mga ito. Nang binigkas niya ang unang linya sa isang sulat, biglang nagliyab ang kandila at narinig nila ang boses ni Germana mula sa kabilang silid. Huwag mong ipagpatuloy. Kinabukasan, dinala siya sa pari ng bayan. Sinabi ni Germana de la Cruz na minsan daw, habang nagdadasal, may naririnig siyang boses. Malambing sa una, hanggang sa unti-unti naging utos. Isulat mo. Ipadala mo. Bakit ka natatakot? Sabi ng pari, baka guni-guni lang nila yon. Pero nang binuksan nila ang isa sa mga papel, nakasulat doon ang buong pangalan ng pari at sa ilalim, petsa ng kanyang kamatayan. 3 araw bago nangyari, nang mamatay ang pari, sinara ang kumbento. Walang gustong lumapit, walang gustong tumulong. Pero isang sundalo na Amerikano raw ang pumasok doon. Nagbaka sakaling makakita ng kayamanan o kung anong trip ang pumasok sa utak niya. Hindi na siya nakalabas. Nang makita siya, nakaupo sa mesa ni Germana. Nakabukas ang isa sa mga lumang sulat at nakangiti siya habang tumutulo ang tinta sa daliri niya. Pagkalipas ng ilang dekada, mga 1970s, may mga historian na dumating. Ayon sa kanila, may mga sulat daw ni Germana na buhay pa, itinago sa simbahan sa Maynila. Yung isa sa mga historian na baliw, at yung huli, nagsulat ng panibagong pahina sa parehong wika. Ngayong modernong panahon, may kumakalat na larawan ng isa sa mga sulat online. Walang nakakaalam kung totoo, pero sabi ng mga nakakita, kapag tumitig ka raw ng matagal, gumagalaw ang mga letra at naririnig mo ang boses ng isang babae na bumubulong. Isulat mo. Isulat mo. The End. Ito ang Dilaw na Kandila at ako si Sir Sig.
Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Abangan ng mga susunod pang istorya.